So what is up mga kapatid? This is JM, your one and only fat boy. And sa video na to, meron tayong i-unbox na isa na namang bunga ng The Art of Self-Budol. So last year ko pa talaga gustong kumuha nito mga kapatid, no? Pero ngayon lang talaga nabuo yung loob ko na kumuha para sa improvement din naman ng vlog natin mga kapatid. So wag na natin patagalin, let's go. Mga salbahe kayo. So ito na nga mga kapatid, no, ang DJI Osmo Action 4. So kumuha na tayo ng bagong camera. Papalitan na natin yung GoPro Hero 4 natin na sobrang ancient, no. Ganun na siyang katanda, ganun na siyang kaluma. So itong kinuha ko mga kapatid, adventure combo. Ito yung box. Silyado pa, no? So tagal kong tiniis na itong mga kapatid na hindi unbox para lang mapakita sa inyo. So tara, buksan na natin. So dahan-dahanin lang natin mga kapatid, no? Baka ma-damage. Bigat pa naman yung kamay natin. Ayan, unti-unti. Angat na. Yun, no? Okay, so pagbukas ng box mga kapatid, box ulit yung bubungad sa inyo. So labas natin. So ito nga yung cam mga kapatid, accessories. So ito na yung 1.5 meters na extension rod. So unahin natin tong accessories mga kapatid, no? Huli natin yung camera para masaya. So ito yung USB-C na charging cable, no? Pagka ganito mga kapatid, usually fast charging na siya. So ito yung mount, magnetic mount. So ito yung battery case mga kapatid. Isa rin to sa reasons kung bakit itong adventure combo yung kinuha ko. Hirap pag malaki kamay. So ayan nga mga kapatid, no? Tatlong battery yung kasama. And dito, may slot siya na pwede para lagyan ng micro SD. Pwede nyo rin to isaksak sa power bank mga kapatid, no? Para on the go, nagcha-charge yung battery nyo. So may extra lens. Itong lens cover na to mga kapatid is butas yung gitna. So baka hindi ko gamitin to dahil syempre butas yung gitna. Ayaw natin na expose yung lens. Delikado yun. Nga pala mga kapatid, nakalimutan ko sabihin kanina, no? Pag bibili kayo ng action cam, bibili rin kayo ng micro SD. Kasi usually hindi to kasama. Bibili nyo talaga ng hiwalay. So pag bibili kayo ng micro SD para sa mga action cam mga kapatid, usually dapat V30. Para kaya niyang sabayan o kaya niyang ma-process, no? So itong kinuha ko, yung SanDisk na Extreme Pro 512GB. Malaki-laki na yung memory, as in sobrang laki na neto mga kapatid. So sunod natin itong extension rod. Alisin natin to. Asmer. Wow, okay yung feel niya, no? Tsaka alam mong matibay mga kapatid. Feel pa lang. So ayan, 1.5 meters to mga kapatid. So hindi ko na-extend. Check naman natin itong mismong camera niya. So buksan na natin. So ito yung protective case mga kapatid. Okay, so andito yung locking screws. Gantong locking screws yung gusto ko mga kapatid. No? Ito yung hindi mahirap buksan kasi malaki. Hindi kagaya nung sa GoPro na maliit. So ito pa yung isang quick release na magnetic mount. Then, may isang mount naman na may adhesive, no? So, curved siya. So, pwede nyo ilagay sa helmet. Then, ito yung case, mga kapatid, no? Check natin yung mismong camera na. At, ayun na nga, mga kapatid. Napaka-solid. So, pinasok ko siya dito sa case, mga kapatid, no? Very straightforward lang naman yung case niya. May latch lang dito. Iaangat mo lang. Then, ayan, isa-slide mo na papasok tong Action 4. Then ilalak mo lang ulit. So ganito yung case niya mga kapatid, no? Very open. Dahil waterproof na mismo itong Action 4 up to 18 meters na lalim. Pwede mo siyang ilubog. Pero hindi naman tayo diver mga kapatid, no? Sa rides lang naman natin gagamitin to. So okay na yun, kampante na ako. Dahil waterproof na nga yung camera. Okay lang kahit abutin tayo ng ulan, hindi na kailangan ng waterproof case. Kung gusto nyo siya i-mount pa vertical, pa ganyan mga kapatid, no? Kailangan nyo na tong case dahil nandito sa case yung magnetic mounting niya. So opposite yung poles, hindi siya magdidikit. So kailangan tama. So ayan, nag-click na mga kapatid.
Hindi na siya matatanggal dyan basta-basta. Kahit magnetic. Hinihila ko yung mga kapatid, may puwersa yan. Hindi ako nandadaya. Hindi siya natatanggal. May dalawang latch yan dito sa gilid. Kailangan mong pindutin ng sabay. Then pag napindot mo, may puwersa pa rin na hila mga kapatid. Ayan o, magnet yan. So normal naman, andito lang sa ilalim ng cam, kaya may butas yung case. So ganun din, kagaya nun dito. Very sturdy din yung magnet niya dito. Ang hirap tanggalin. Hinihila ko, namumuti na yung daliri ko. So compare natin yung size niya dito sa Hero 4 natin mga kapatid, no? Malaki lang ng onte and definitely mas mataba. So ito yung Hero 4 natin mga kapatid, no? Sobrang ancient. Kita nyo naman may mga crack and basag na yung faceplate o yung front panel. Crack na rin dito. Na rin dito sa gilid, sa baba pala and dito sa gilid. Pero reliable pa rin to mga kapatid, no? So baka hindi ko bitawan to, kagawin kong backup camera to if ever malobat. Pero mukhang imposible yun dahil napakakunat ng battery life na ito mga kapatid. Tapos tatlo pa yung baterya. Gusto ko to, hindi komplikado. Press slide, ayun na. So yung micro SD slot nandito rin. Kuha tayo dito sa baul nya, ang gitna, para yung mga OC dyan ma-offend. So okay na mga kapatid, no? Updated na yung firmware and activated na tong camera. So yung touchscreen niya mga kapatid, sobrang smooth tsaka responsive, no? Hindi delayed. So ito yung resolution, 1080p, pinakamababa, pinakamataas niya is 4K. So goods na yun para sa akin mga kapatid, no? Yung iba gusto mag 8K, pero para sa akin hindi mo naman na kailangan yon dahil hindi naman lahat ng device mga kapatid kaya yung 4K o 8K. Pero ako, 4K ako lagi mag-shoot mga kapatid. So ito may Pro mode. Useful to para sa mga mahilig mag-post processing mga kapatid. Malaking tulong to. Pero usually yung auto mode naman na itong Osmo Action 4, goods na mga kapatid. May different modes. May photo, video, slow-mo, and time-lapse. So okay siya, no? Hindi ko alam kung kita nyo dito, pero malinaw siya dito sa screen ng camera. So ito yung lens niya mga kapatid, no? 1:1.3 inch. So ito yung CMOS nga mga kapatid, no? So mas malaki yung sensor nito kumpara sa GoPro and sa Insta. Pero syempre hindi pa rin natin to pwede i-compare sa mga full frame sensors dahil action cam pa rin to. Pero para sa action cam mga kapatid, goods na yan. So bakit itong Osmo Action 4 na lang yung kinuha ko mga kapatid kesa dun sa original na plano ko na Insta360 X3 or X4? Simple lang mga kapatid, practicality. Sa price point, itong Action 4 adventure combo na tong mga kapatid, kasama na tong mga accessories, itong battery pack. Ang SRP nito kung di ako nagkakamali nasa 25 o 26, pero ito nakuha ko to mga kapatid nasa 22,000 na lang siya. Mas bumaba yung price niya dahil lumabas na nga yung Action 5 Pro na wala naman masyadong difference dito kay Action 4 compared naman sa X3 or X4 ng Insta360. Mismong standard nila mga kapatid nasa 30 yung X4, then yung X3 naman kung di ako nagkakamali nasa 20-21k yung unit pa lang yun. Kung iisipin, mas practical to, ang dami ng kasama. Quality wise naman mga kapatid, halos wala naman pinagkaiba. Ito walang 360, pero pag inalis mo yung feature na 360 mga kapatid, halos pareho lang naman sila ng quality. Mas angat pa nga yung ibang features na ito mga kapatid. And that's it mga kapatid para sa video natin na to. Unboxing lang naman talaga to mga kapatid, no? Hindi siya review dahil gusto ko lang naman talaga maipakita and ma-share sa inyo itong bagong action cam na gagamitin natin sa future vlogs natin. Pag sobrang umokay yung quality ng videos, eto na yung salarin nun, no? So yun lang mga kapatid, no? So once again, this is JM, your one and only fat boy. Mga salbahe kayo. Peace. I'm out.